Papasok tayong muli sa isang pag-aaral sa banal na kasulatan. At ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa ikaapat na kautusan ng ating Panginoong Diyos. Kung paanong pinatunayan ito ng ating Panginoong Hesus, kung paano niya ipinakita, kung paano niya iningatan. At ang aral na ito ay matatagpuan natin sa Aklat ng Lucas. Sa Kapitulo 4, papasok tayo sa versikulo 16. At ganito ang nasusulat dito. Dumating siya sa Nazaret. Si Jesus ang dumating sa Nazaret, kaya tinawag siya na Nazareno. Sa kaniyang nilakhan, dito siya lumaki sa Nazaret. Siya'y pumasok sa sinagoga. Ang sabihin ng sinagoga ay kapilya ito kung tawagin ngayon, ng araw ng Sabat. Makikita natin ito ngayon, ano? Itong Sabat na ginamit dito ay capital S. Kung bakit ito capital? Dahil ito ay nagpapatutuo at nagpapatunay ng kabanalan ng araw ng Sabat. At ito yung kanyang ipinaliwanag sa kanyang kautusan mula sa Exodo chapter 20 verse 8. Kaya sinasabi niya doon, alalahanin ang araw ng Sabat upang ipangilin. So ito ngayon, tulad ng kanyang nakaugalian. So, nakaugalian niya ito mula sa kanyang pagkabata, nakaugalian niya. Kung bakit nakaugalian niya? Dahil ito ay itinuro sa kanya ng kanyang mga magulang sa laman na si Jose at saka si Maria. At bukod doon, dahil sa ang ating Panginoong Hesus ay Diyos nga, nalalaman niya ang kahulugan ng Sabat na kanya din ito. Kabanalan ng Sabat na nagpapatutuo na ito ay napakalaki ang kahulugan sa Diyos at sa tao. At tumindig siya upang bumasa. Kung ating lalaliman ang pag-iisip dito, marami tayong makikita na katotohanan dito na hindi nakikita at hindi nauunawan ng iba. At ang kabanalan ng Sabat at bukod doon ay ipinag-utos ito ng Panginoong Diyos. Ito ang hindi matanggap ng karamihang Kristiyano. Ayaw nilang tanggapin ito. Na ang Sabat ay ang ikapitong araw na siyang Sabado. Karamihan sa mga Kristiyano ngayon ayaw nilang tanggapin ito. At pinalitan nila ito ng araw ng Linggo. Ngunit dito ay pinatutunayan at ipinakikita ng Panginoon kung paano niya iningatan ang araw ng Sabat. Ulitin natin, dumating siya sa Nazaret. Ibig sabihin, may pinanggalingan siya sapagkat ang kanyang paglalakad sa pangangaral ng Ebanghelyo sa iba't ibang mga lugar. Dumating siya sa Nazaret na kanyang nilakhan at siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat. Ngayon, kung ito ay hindi mahalaga o hindi na mahalaga sana sa tao o sa Kristiyano ngayon, hindi sana ipinakita ng ating Panginoong Hesus kung paano niya iningatan ito at ipinakita niya sa sanglibutan at ipinasulat niya sa kaniyang mga apostol upang mapatunayan kung gaano kahalaga ito sa tao buhat sa Diyos, tulad ng kaniyang nakaugalian. At ito ngayon, wala nang ibang nag-iingat at sumusunod dito, kundi ang Seventh-day Adventist na lamang. Wala nang ibang sekta ng relihiyon na sumusunod dito. Ito na lamang si Seventh-day Adventist. Ibig sabihin, ang Adventist, nakikilala niya, nauunawaan niya ito at tinatanggap niya sapagkat ito ay pinatunayan ng ating Panginoong Hesus. Lilipat tayo sa verse 31 at ito ang kanyang sinasabi.
Dito naman sa verse 31. Siya'y bumaba sa Capernaum na isang bayan ng Galilea at siya'y nagturo sa kanila sa araw ng Sabat. So, makikita natin na lumipat siya sa Capernaum, bayan ng Galilea. At ang Sabat ay itinuturo niya, pinatutunayan niya sa kanila ang kahalagahan ng Sabat, ang katibayan ng Sabat na hindi mawawala. Titingnan natin ito, capital S ulito. Ibig sabihin ito, hindi yan mabubura. Hindi maaalis yan. Dahil ito ay kumakatawan sa kabanalan ng araw at katatagan na hindi maaaring palitan o tanggalin ito hanggang sa katapusan man ng sanglibutan. Sana makita natin, makita nating lahat ang kahalagahan ng pagganap at pagtuturo ng ating Panginoong Hesus sa mga tao. Kahit ipinasulat niya ito, bahagi ng Ebanghelyo. Balik tayo dito. At ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isayas. Binuksan niya ang aklat at natagpuan ang dako na kung saan ay nasusulat. Kung makita natin, ang araw na ito, araw ng banal na pagsamba. At nung siya ay pumasok nga sa sinagoga sa araw ng Sabat, ito ang ibinigay nila sa kanya, ang aklat ni Propeta Isayas. At ito'y pinatututuhanan niya. Ang sabi, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin. Dito, ang Espiritu ng Panginoon, ipinakikilala din niya ito, na dapat ariin ng lahat ng tao na bilang pinakamahalaga o napakahalagang biyaya ng Diyos sa mga tao. Ngunit, nakakalungkot nga lang sapagkat ang Seventh-day Adventist na nga lang ngayon ang nag-iisang sumusunod sa kautusan ng Panginoon na ito. Alalahatin natin, capital S itong Sabat. Ngayon, dito, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin sapagkat ako'y hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Ito ay isa sa bahagi ng napakagandang balita na ipinangangaral ng ating Panginoong Hesus nung siya ay narito sa lupa at ipinasulat niya sa kanyang mga apostol upang patunayan ang kadakilaan ng araw ng Sabat, ang katatagan ng araw ng Sabat, na dapat pumasok ang lahat ng tao sa pag-iingat sa araw ng Sabat bilang ito ay hindi maaaring palitan, hindi maaaring tanggalin. Ito ang pagkakakilanlan ng Iglesia ng ating Panginoong Hesus na kanyang itinatag. Pumasok siya sa sinagoga, ibig sabihin, ang sinagoga na kanyang pinasukan, ito nga yung iglesia na kanyang itinayo. Ang kanyang iglesyang itinayo, may Sabat. At ang iglesia niyang iyan ay hindi mawawala hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya nga lang, ang Seventh-day Adventist na nga lang ngayon ang nagpapatutuo sa Sabat ng Panginoon. Siya na lamang ang tumatanggap at nag-iingat sa Sabat ng Panginoon, wala nang iba. Kaya, sa aral na ito, nawa, bawat makapakinig sa aral na ito, ingatan niyang banal ang araw ng Sabat. Ingatan niyang napakahalagang aral mula sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat sa mga aral na ito ay kaniyang pinatunayan hanggang sa kaniyang kamatayan. At nawa ay maintindihan at maunawaan ninyo
upang magsama-sama tayo na papasok sa sinaguga o kapilya araw ng Sabat upang ating sambahin ang ating Panginoong Diyos tulad ng ginawa ng ating Panginoong Hesus sa araw ng Sabat. Naway naunawaan nyo ang maikling araw na ito. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.